yan. Etong tanong ho nitong si attorney, nitong si Sir Bobby Tiglao, ang ibig sabihin lang nito ay yumaman. Si Honti. Sinong Honti? That she can afford magwaldas ng pera for expensive lawyers. Naku, mahal siguro tong abogado na to. Mukha pa lang titig pa lang talagang tipong yung parang titig niya, parang metro ng taxi na pag tinitigan ka, umaandar na no? Oh. Sa ganyang high profile case, maliit ang 5M acceptance fee. Totoo ba yan na para dito kay Sir Abogado? Dito sa abogado na to, daming pera ni Risa. Hindi, nagtatanong lang naman tayo, magkano ang acceptance fee nyo dyan sa kaso na yan na isinampan nyo sa mga vlogger? Eto, Risa a public official, so we have the right to ask how much are your lawyers charging you? 5M acceptance fee? Hoy, Senator Risa Hontiveros, ano ka daw? Public official. So, may karapatan kami, sambayan ng Pilipino, para tanungin ka kung magkano yung binayad mong acceptance fee dyan sa mga abogadong nakapaligid sa'yo. Dito sa mga to, ito mukhang matigas tong isa na to itong nakasalamin na to, mukhang matigas tipong titig pa lang parang pag panalo na kaagad. Dito ito mama na to. Titig pa lang na ganun, parang panalo ka na kagad sa kaso no. Base daw ho dito kay Sir Bobby Tiglao, yung ganyang mga mga high profile individual ng mga kinakasuhan, yung tipong hindi naman malalaking tao yung mga kinakasuhan. Ibig sabihin, well-published na pag-uusapan, talagang sa social media yan ang laman. Mababa daw ho yung 5 milyon sa ganyang high profile case. Ngayon, siyempre, di natin alam. Di ko naman sinasabing 5 million yan. Hindi rin sinasabi nitong si Sir Bobby Tiglao, Senator Risa, nagtatanong lang kami dito. Baka mahirap na. Ang hirap mo kasing tanungin. Diba? Ang hirap mo tanungin. Nakakagigil ka. Ang tanong dito, Senator Risa, magkano ang acceptance fee ng law firm na tumanggap dyan sa kaso na yan, na isinampa mo sa mga vlogger? Mantakin yung mga kababayan hindi to yung kaso ni Risa. Ang sinasabi ni Sir Bobby Tiglao, high profile case, 5 million. Mga vlogger, sinampahan ng kaso. Halimbawa, ipagpalagay natin hindi si Risa yan. Mga kababayan, ginastusan. Halimbawa, hindi yung kaso ni Risa na yan Ito yung sinasabi nitong si Sir Bobby Tiglao na mababa ang 5 million. Mantakin nyo. Banat Bay, Attorney Trix, Crisette, si Ma'am Crisette, itong si Ma'am Joey, yung mga individual na yan, susunugin mo yung 5 milyon acceptance fee pa lang yung mga kababayan. Iba pa yung mga appearance nila. Iba pa yung di pa tayo na ganyan, pero mahalo yan mga kababayan. Kung ang isang individual kayang magpakawala ng ganyang karaming pera para lamang bigyan na iisipin itong mga vlogger na to, ibig sabihin, yung individual na yan, hindi si Risa, okay? Baka sabihin ni Risa, ako na naman. Lagi na lang ako pinatutungkulan nyo. Hindi ho kayo ito. Yung individual to, hindi ho kayo. Hindi pa nga natin alam kung 5 million o kung magkano, di ba? Hindi ho kayo pinatutungkulan nandito. Ibig sabihin, kung ikaw kaya mo magsunog ng 5 million sa acceptance fee, ibig sabihin, baldi-baldi ang pera mo, Brad. Diba? Baldi-baldi pera mo. Yung 5 million na yan, baka yung mga kababayan natin, tayo tumanda na tayo, di pa natin kikitain yan. Diba? Baldi-baldi pera mo dyan, Brad. Anak ng tokwa, kaya mong yan ika nga, life-changing money yung 5 million na yan Yung tipong karamihan nga ho sa atin, pangarap lang makabuo ng 100,000 piso. Totoo. Sige nga, especially mga kababayan nating OFW. Di ba, isa yan sa mga milestone. Yung tipong pagka nakabuo ka ng 100,000, para saya-saya na natin. Naku, meron akong 100,000, merong emergency fund. Pili mo ganon. Pero yung mga mayayaman, para lamang bigyan ng iisipin yung mga kung kanino sila nabubwisit,
kaya ho nilang sunugin yan 5 milyon na yan para sa acceptance fee lamang ng mga abogadong i-hire nila. Di ba? Ganun ho katindi ito mga kababayan. Ayun na nga. Punta na ho tayo dito sa mga nagkalat na video nitong si Attorney Ferdy Topacio. Eto, si Attorney Ferdy Topacio, ito kasi kasuhan mo eh. Ito, inahamon ka na eh. Ba't kasi hindi yung mga nangahamon sa'yo na kasuhan mo sila? Hindi yun ang pinagkakasuhan mo. Pinagkakasuhan mo yung mga vlogger. Langya ka talaga. O, eto, Attorney Ferdy. Meron akong alam kay Risa Ontiveros na hindi marites. Personal knowledge. Personal Ugali knowledge. talaga ni Miss Risa Ontiveros na mag-tamper ng witnesses. Ikikwento Cyber libel. Cyber libel. Attorney Ferdy Topacio. Cyber libel yan. Cyber libel yan. Paging, Senator Risa Ontiveros, cyber libel ka. Meron daw siyang nalalaman. Personal na knowledge niya. Trip mo daw yung magtamper ng ebidensya. Base kay Attorney Ferdy, di sa akin. Siya nagsasalita dyan, siya. Attorney, Sen Risa, kasukuhan nyo na to, oh. Sen Risa. Naklanto ko, ayan, oh. Anong sabi nitong si Attorney Ferdy? Anong sabi niya? Oh, ano sabi niya? ugali talaga ni Ito. Oh. Ano sabi niya, Oging? Meron akong alam kay Risa Ontiveros na hindi marites. Personal knowledge. Ugali talaga ni Miss Risa Ontiveros na mag-tamper ng witnesses. Ikikwento ko sa inyo. Cyber libel ka. Senator Risa, meron tayong ebidensya. Itong video na to, ebidensya kay Attorney Ferdy Topacio. Senator Risa, ako dito sa isa na to. Kasuhan mo na, ito na oh. Inahain ko na sa'yo si Attorney Ferdy Topacio. Kasuhan mo, mahilig ka lang. Ito, Sen Risa, mahilig ka raw mag-tamper ng evidence. Ako, di ako naniniwala dyan. Diba? Hindi ako naniniwala dyan. Kasuhan mo tong si Attorney Ferdy Topacio. Huwag yung mga vlogger pinagkakasuhan mo. Abogado, banggain mo ito. Sa tingin ko, yung kumuha ng acceptance fee mo, pag nakita tong si Attorney Ferdy Topacio, maiihi sila sa pantalon nila. Siguro kasama tong si Attorney Ferdy Topacio dun sa mga sasampahan, kaso nakita ng law firm. Teka. Ferdy Topacio to. Hindi to pwede, yari tayo. Di ba nakita niya? Oh, ito na mga sasampahan namin. Mga cyber libel case. Yeah? Pupunta sa law office. Oh, meeting sila. Sino ba sasampahan nyo? Sige nga. Latang nyo sa amin sino? Banat Bike, Reset, Attorney Trixie, Attorney Ferdy Topacio. Nakita ng law firm. Attorney Ferdy Topacio. Di pwede yan. Mas mataas ang acceptance fee natin kung may kalabang abogado. Hindi, pero mabigat tong aligasyon na to, ha? Mga brad, mabigat tong aligasyon na to. Ha? Senator Risa, di ka pala abogado, aktivista ka. Aktivista Risa. Eto na. Eto malinaw to. Nagsusumigaw ang ebidensya natin dito, madam. Cyber libel case natin to. Di ba? Hinanap ko na para sa'yo. Ito ang nagsusumigaw na ebidensya na talagang kasuhan mo yang si Attorney Ferdy Topacio. Tignan ko kung ano mangyayari dyan sa kaso na excited tayo. Tuloy mo, Attorney Ferdy. Paliwanag mo sa sambayan ng Pilipino yung nalalaman mo. Attorney Ferdy, pasok. You remember noong time ni Pangulong Duterte, yung si Tian, yung nabaril ng mga pulis. Yun. Tian de los Santos. Of course, I believe, let me make myself clear, I believe na dapat parusahan yung mga pulis doon. Actually, nilapit sa akin yan ni General Abayalde. I did not take the case. Kasi talagang guilty para sa akin. I can say that now kasi convicted na naman sila. Para sa akin, indefensible yung posisyon noong mga pulis. Nonetheless, ganun pa man na may kasalanan yung pulis, you should let justice take its course. Anong ginawa ni Ms. Risa Ontiveros? May mga witness, 2 minor, kinuha niya sa pamilya at itinago niya. Nako, cyber libel na naman yan. Senator Risa, parang pinapalabas nitong si Attorney Ferdy, kidnapper ka. Parang pinapalabas niya, kinuha mo daw eh.
Kasuhan mo na yan. Ano pa hinihintay? Senator Risa, kasuhan mo na si Atty. Ferdy Topacio para matapos na yung ano na yan. Matagal ka nang binabanatan yan, di mo pa kinakasuhan. Issue pa lang ng formally, magkalaban na kayo niyan. Ano bang nangyari dun sa law firm? Di tinanggap si Atty. Tuloy. Anong ginawa ni Miss Riz Ontiveros? May mga witness, dalawa, minor, kinuha niya sa pamilya at itinago niya. Nako. Para turuan niya kung anong sasabihin. Which, Di, baka isasali niya sa quiz B, tapos siya ang magiging coach. Kau naman, Atty. Ferdy. Oh, di ba baka, ako, benefit of the doubt, yan. Oh, sinasabi ko sa inyo ayaw maniwala to. Senator Risa, ako bibigyan kita dito sa PH Update. Benefit of the doubt. Ito naman si Atty. Ferdy, malisyoso ka. Kinuha niya yung mga bata, tinago niya para turuan niyang mag-spelling. Ilalaban niya sa spelling bee, quiz bee. Oh, siya ko naman. Diba? Oh, yun ang pakay. Walang hindi siya nag-coach ng kung ano-anong testimonya. Tinuruan niya, samat, ganito gagawin ka. Masyadong malisyoso. Sen Risa, kasuhan mo na yan si Ferdy Topacio. Gagalit na din ako dyan. Sinisira ka ako, benefit of the doubt. Basta ako dito, Risa ako. Yeah, Risa tayo. Benefit of the doubt ang tawag dyan. for me, is objectionable. Kaya na-involve ako, the father of one of the witnesses went to us. Meron kaming grupo. Yung Citizens Crime Watch, nandyan yung aming Pangulo. Nandyan na ba si Mr. Magpantay is here. Pantay siyang national president namin ng Citizens Crime Watch. Lumapit yung tatay sa amin, nagpatulong kasi ayaw daw ibigay ni Riz Ontiveros yung anak niya. Ay, siya malisyoso. Ayaw ibigay yung anak ni Senator Risa kasi hindi pa tapos yung review nila. Benefit of the doubt, di ba? Sen Risa, pinagtatanggol na kita dito ha. Gagawin mo na lang, kakasuhan mo na lang yan. Yun na lang ang akin dito sa PH Update. Bigyan mo naman ako ng Consuelo de Bobo. Kasuhan mo si Ferdy Topacio para matapos na tong usapan na to. Anak ng tokwa. Puro vlogger pinagkakasuhan. Yan ang kasuhan mo. Di ba? Yari ka ngayon, Atty. Ferdy. May ebidensya na kami sa'yo. Cyber libel ka bukas. NBI ang katapat mo. Ang tanong, may tatanggap kayang law firms dito sa isa. Yeah. Sabi ko sa inyo mga kababayan, parehas ho tayo dito. Ito ang tinatawag ni PH Update na benefit of the doubt para kay Riz Ontiveros. Tuloy. Pumunta kami sa CIDG. We tried to retrieve the minor child. Ayaw ibigay. Kidnapping charges were filed against Riz Ontiveros. I-google po. Meron palang Sen Risa. Paano ba yun? Hindi kita mapagtakil dito. Yari tayo dito, Sen Risa. Sen Risa, yari tayo dito. Kinasuhan ka pala ng kidnapping. Anak ng Petrang Karapata, paano ba yan? Ayaw kitang ilaglag. Hindi. Sa totoo lang, ayaw kitang ilaglag dito. Pinagtatanggol kita. Lahat ng benefit of the doubt, nauubusan ako. Nauubusan ako ng benefit of the doubt eh. Diba? Yung lahat ng leeway ibinigay ko sa'yo, Sen Risa. Pero, I did my best, ika nga. Diba? But my best is not good enough. Kanta yun eh, Wala na madam, pasensya na ho. Kinasuhan pala kayo. Kala ko, binubola lang ako nitong si Tony. Yung tipo kinukuha yung bata, tinago daw. Sabi naman natin, baka ilalaban ng spelling bee, quiz bee, di ba? Math or science. Nagiging coach nito si Risa. Ang nangyari pala, yung magulang, hinahanap. Ngayon, di umano, benefit of the doubt. Kasuhan mo na kasi mga Sen Risa para magkaalaman na. Kinakasuhan mo yung mga ika nga hindi makasabay sa'yo pagdating sa impluensya at pera. Pagdating na sa pera, yan si Atty. Ferdy Topacio, mayaman yan. Yan ang kasuhan mo. Atty. Ferdy, kaya mo naman yan, di ba? Idol kita eh. Hindi ako galit sa'yo. Pero nisinta mo na sarili mo doon sa yes, Topacio, pinapanood kita.
Sabi mo sa kanya kay Risa, kasuhan mo ko. Ito na, tinutulungan ko na siya para kasuhan ka. Malapit. Hirap. Ang hirap po. Ano ba yan? Ito na. Punta na ako tayo dito kayo. Ayan, dito na ako. Sen, nakita mo naman ha, nagpakabayas na ako sa'yo. Binigyan na kita ng liwi at lahat-lahat. Nagpaka-pro Risa Hontiveros na ako. Nagkalitaw-litaw, kinasuhan ka pala ng kidnapping. Ano magagawa ko? Wala na akong magagawa dyan. Sinerts ko, lumitaw nga. Isagutin nyo ho yun. Katakot. Ito na. Dito na ako. Hindi, lagay ko dito si Attorney Ferdy. Parang mas makulay ang buhay natin pag nandiyan si Attorney Ferdy at itong si Attorney Trixie. Game. Attorney Trixie tayo. We would also like to point out na public yung video ni alias Rene. And dahil tinutukoy nito at ang tinatalakay nito ay Senate inquiry at may possibility na mayroong pananagutan si Senadora Risa, ito ay bahagi ng maaaring talakayin ng publiko. Ito ay matters of public interest. Ito nga ay matters na pinoprotektahan. Pag ito ay dinidiscuss, pinoprotektahan ng ating saligang batas sa ilalim ng ating karapatan magsalita at magpahayag. But I'm sure alam ni Senadora Risa yan. Dahil siya nga mismo ay nag-propose ng isang Senate bill na palawakin pa ang pagpoprotekta sa ating kalayaan magsalita at magpahayag. Sabi ni John and Nanor, tama po, yan ang sinasabi sa 2014 Dicini ruling ng Supreme Court. Yes, actually, the Dicini, there is Attorney J.J. Dicini. And ang galing nun, ng abogadong yon. Okay. Now, actually, si Attorney Claire here can leave herself very vulnerable Magaling daw yung abogadong yun, pambihira. Okay? Bakit? Kasi maliwanag that this is a complaint for investigation. Wala pang maitutukoy na krimen dito. Pero gumawa siya ng conclusion alluding to a possible crime, imputing that crime on the vloggers. So, and she is a public official. So, this brings us to another point. Wala pong equality dito sa mga magkatunggaling partido. Whether it is Senator Risa against alias Rene or Senator Risa against the vloggers, senadora siya. Correct. Kami, ordinaryong mamamayan. Kami, wala kaming ganyang power, nor do we have the financial resources to fight City Hall. We don't have the financial resources na tapatan ang capability niya. Bukod pa niyan, she has sought the assistance of a national law enforcement agency. And that agency can take a side, legal. So it will not be surprising na this is about power. Senator Risa has power. She is a sitting senator. She has resources from her own office to come after ordinary citizens exercising their right to free speech. I believe the courts will be fair if it ever should come to that. But we're not even in the courts yet. Right now, nagpo-file pa lang siya ng reklamo sa NBI. Pero kinuha niya itong pagkakataon na i-characterize kaagad kami na parang pinalalabas niya na bahagi kami ng misinformation network na kami daw ay nagpalaganap ng video na yon, speaking for Luminous. Wala pong ganun. Pero pinag-usapan namin and we tried our best to be fair. Doon pa lang sa una naming pagtatalakay ay nilabas na natin kung ano yung panig niya. Sa pangalawang pagtatalakay, panig lang niya ang talagang na-discuss doon. Although sinabi natin na mayroon naman ding kahinaan ang ilang mga argumento niyan. But that is what this course is about. So, doon sa magtatangka, magsasabing, fake news ka daw. O
kinasuhan ka ni Senadora Risa, buti nga, yung mga ganyan. Nako. Akala ninyo na you can get away with it now. And maybe you can. Tsaka tayo dito sa PHFT, mapakakampi o kalaban, hindi tayo matutuwa kung makakasuhan. Unless na lang kung yaan politiko at talagang nagsusumigaw na ang pagnanakaw. Pero pagdating doon sa mga influencer, pero kung talagang harapan na yung panloloko. Kasi ito, napapanood nyo naman yung mga video niya si Atty. Trixie Cruz Angeles. Ni pagtatanong nga dyan, pagka medyo falsipikado tanong mo, di ka naman sasagutin yan. Pagka yan, medyo yung tanong mo hindi malinaw, di nga niyang pag-uusapan. Abogado kasi. Kaya yung pagsangkot, yung pangalan niya doon sa mga kinasuhan, medyo natawa lang tayo nakita natin pangalan ni Atty. Trixie Cruz Angeles. Kasi alam ho niyan ang batas. Alam ho niyan pagka meron siyang malalabag na batas. Dito ho natin napatunayan na talagang yaang isinampang kaso na yan. Ano lang ho yan, kumbaga gusto hong patahimikin, takutin yung mga vlogger na kinumentuhan, riniaksyonan, pinag-usapan yung video na yan, itong si alias Rene. Nakakatawa lang hong isipin na pati itong si Atty. Trix, abogado, isasama mo sa kaso. Yung isang abogado naman, na inahamon ka na kasuhan mo siya, ayaw mo namang kasuhan. Pambihira, oo. Maybe, kung wala kaming oras na habulin kayo o wala kaming resources. But malabo yan. Tayo kasi alam natin kung sino yung mga nang fake news na mga vlogger. Pagkaya ng fake news, nagsusumigaw yung mga ebidensya na talagang lakas ma-make news niya. Okay lang, kasuhan nyo. Kasi yung tipong hindi na yung tipong talagang gumagawa na ng istorya. Yun ang problema natin. Pero pagka pinag-usapan lang ang purpose ng para kumbaga public awareness, malaman ng mga kababayan na merong ganitong issue na ano ba to kailangan nating tanungin itong mga politiko na to kung totoo ba to, hindi totoo to. Kung hindi totoo, pasinungalingan nyo. Kung hindi totoo to, lata. Sa totoo lang, pagka linabasan tayo ng ebidensya nitong ni Risa Hontiveros na kung saan nandyan talaga yung video, yung mga video conversation, text message, wala nang maitatago, madam. Wala na kayong tipong hindi para sa protection niya dahil ganito. Madam, linantad niya kayo sa buong sambayanan. Ika nga, binulat-lat niya ang inyong kahihiyan. Kaya kung meron kayong CCTV footage dyan na meron timestamp, meron kayong kung ano pa man dyan na habang nag-uusap kayo, inabisuhan niyo siya, meron tayong dito, video, for your protection, para na rin siya protection namin. Alam mo dyan na nagbibideo tayo. Ito, mag-usap tayo ngayon. Anong nalalaman mo? Yung tipong mga ganon. Kasi habang nagsasalita siya, nagsusulat kayo, nagtitake kayo ng notes. Then, sa pagtitake nyo ng notes na yon, kayo nagagawa apid-apid, papabasa nyo sa kanya, ito yung napag-usapan natin. Mapipirmahan mo yan. Ganon yun gusto namin makita. Kaso, linatagan nyo kami, puro screenshot. Sa totoo lang, kung lalatagan tayo ni Risa Hontiveros, sasabihin kong ganito kay alias Rene, merong ebidensya si Senator Risa. Ito, sagutin mo naman. Kaya ikaw naman ngayon sumagot. Anong masasabi mo dito? Kasi na-corner ka Ika nga, na-back to you ka ni Risa kaso walang ganun. Anong gagawin natin dito? Pagtatanggol ka namin kahit wala kang ebidensya. Hindi ko pinagtatanggol si Arias Rene. Tinatanong lang namin kayo, totoo ba yung sinasabi niya? Yun lang yun, wala. There will come a time if ipapagpatuloy natin ang polisiya o patutuloyin natin na ang mga malakas na, ang mga may power na, get to exercise it, possibly arbitrarily, or possibly, as a show that they can use that political power against ordinary citizens. Well, this is not the way it was meant to be. At any rate, confident ako, that in a fair fight, we're going to, this case will show that, this investigation will show that there is no case. I'm looking forward to that day. Pero ito yung wish list ko. Si Senadora Risa, to be fair to her, tries to be right, on the right side of the law. Sorry. She tries to be on the right side of the law. And that's good. Diba? Gusto naman natin yan. Pero, very sensitive about her image. And yes, we understand that. After all,
she has declared herself, sir, she has declared herself open or available kung sakasakaling merong gustong i-consider siya for a higher position pag natapos na ang kanyang termino bilang senadora. So, with that in mind, itong hypersensitivity might not be very good. Kasi nga, kung ngayon pa lang, hindi ka pa na-elect to that higher national position, at ganyang kaka-sensitive, ganyang you automatically, you want to use she's entitled to file cases. Walang problema with that. Pero if you use that too often against people who can barely fight you back or who don't have the same kind of power as you, hindi ninyo ka-level pagdating sa power perceptions o sa power politics, you might want to think twice because Filipinos love the underdog. Correct. Mali nga dapat naghanap ka yung ka-size mo, 'di ba? Mag-aanap ka ng kalaban yung kasi laki mo. Yung tipong hindi lang yung mga vlogger na, 'di ba? Hindi naman ho ganun kalaki ang dito, ika nga, 'di ba? Yung iba diyan mag-yellow icon, 'di ba? Meron pa nga tayo dito, teka. Masyadong mainit ang usapan natin, no? Authoritics, ako sa iyo, maiba yung yung ibang sumigway lang ako mabilisan. Naku, yun na nga sinasabi natin, si Dan Fernandez lang ang nanalo. Lahat tayo ay mga talunan. Lahat ng kalalakihan talunan. Si Dan Fernandez lang ang ayun na nga mga kababayan, viral ho ngayon sa mundo ng social media. Etong mga lumabas na larawan na kung saan tila bagang iisa ang closet nitong si Dan Fernandez at Ivan Alawi. Pinagpepiestahan ngayon ng mga netizen itong mga picture na naglabasan kaninang umaga na kung saan makikita ang tiles, ang background, ang pagkaka-design ng isang tinanggal ko na lang yung mga yung put ni Ivan na tinanggal ko na lang, no. Tinanggal na lang ho natin, no. Baka mayroong batang nanonood Batang isip. Yung mga bata mahilig sa yung imagination yan masyadong lalo na yung mga kasamahan natin dito na nasa 35 pataas, mga bata ang isip niyan, baka kung pa imagine, kaya tinanggal ko na. Ngayon viral ho sa social media yan. Ang atin naman ho dito itong si Ivan dalaga naman, itong si Dan Fernandez, di ko alam kung, di ba? Pagkaalam ko meron siyang anak kasabay niyang tumakbo nung nagdang eleksyon. Ngayon, sa bagay, di na bago yan. Panis na yung issue na yan. Tagalin na nga natin. Bahala na ho kayo dyan. Buhay nila yan. Bahala. Kumbaga pa, nalighten natin yung mood. Carry siya. Tuloy natin. So, but this is something that I don't want you to do. Wag natin siyang personalin. Look at what she's doing in her capacity as a senator. So nagpa-Senate inquiry siya. Nagkaroon ng mga witnesses dito. And yung paglalabas ni Attorney Topacio about why does this seem to happen so often, these are legitimate questions. Even the comments about it, legitimate yan. She is a public figure. She is a senator. At ang pinag-uusapan ay yung Senate inquiry. Pinag-uusapan yung pagbabaliktad ng isang witness. May mga akusasyon pa kay Senadora who is, I will repeat, paid by taxpayers' money. So, maganda yan. Pinapahayag niya yung kanyang panig. Pero yung going after vloggers na apakanipis pa ng connection, parang it doesn't seem fair. Nor does it seem right. When you're powerful, you act with compassion towards those who don't have the same power. But wait, I'm not saying that we're asking for compassion. We are asking for fairness. Aba, in-announce niya na kami daw ay bahagi ng disinformation network or misinformation network. Nagpapa-imbestiga pa lang siya kung sino ang nasa likod ni alias Rene.
making that connection to us. Masyado namang maano yun. Masyado namang niyang ginatungan yun. So, I hope in the end that she will be fair. Diba? But hope is not a strategy. So, we will wait. We will see what the NBI is going to look into and what they can unearth. Ako, yes, I want the NBI to investigate para makita kung sino talaga ang nasa likod ni alias Rene. Gusto kong malaman kung sino itong pinag-aanuhan nila, sino ba itong gumawa ng mga yan, kung sakasakali. Pero gusto ko rin malaman, illegal ba itong ginawa ni alias Rene? Ito ba ay labag sa batas? Siya ba ay nagsasabi ng totoo? O ito ba ay libel? Importante yan na lumabas. Importante talaga na may investigasyon. And to be fair to Senator Risa, hindi siya nagpapasenate investigation. Doon siya sa... Ayaw na ayaw na niya mag-in aid of legislation. Di ba? Kumbaga yung nakakapanibago ba? Kasi kadalasan pagkaganyan, in aid of legislation, nayurakan ang imahe ng Senado, imbestiga tayo. Patawag yan, hanapin niyang si Risa. Habang inahanap natin siya, usap-usap tayo dito, patawag ka ng witness, Senator Risa. Kaso ang problema, pag meron na naman nakatakip ang mukha na pinaginakausap ni Risa Hontiveros, baka makita natin sa mga comment, sa magkanong halaga, Senator Risa. Sa NBI nagpapa-imbestiga. Yung pinangmerienda sa committee hearing, kayo naman, o syempre may expenses yan, o Jollibee yung pinakain, o kung ano pa man yung masarap na pagkain hinahain dyan, di ba? Kayo talaga, oo. Tuloy. If the NBI does its job, good. If it doesn't, we'll continue to fight it. So yun, that's our statement on the whole thing. Again, wala tayong sinasabi na guilty na si Senadora Risa o mayroon siyang ginawang krimen. Wala pong ganun. Wala rin tayo. Sinasabi ho natin dito sa PH Update, wala ho tayong sinasabing ganun. Ang sinasabi natin, Senator Risa, meron hong lumabas na ganito. Ano hong masasabi niyo dyan? Linabasan tayo ng screenshot. Di naman pwede yun, di ba? Yung sinasabi na meron siyang bisyo o may defect. But, bahagi ng pagtatalakay na pinoprotektahan ng ating saligang batas ang pagtatalakay ng matters of public interest. And syempre, ang Senate investigations or inquiries are matters of public interest. So, here's to hoping that she will be fair. Tayo hindi na umaasa, pero okay lang naman yan kung gustong umasa ni attorney. Adrian Rapada says, okay po yung sinasabi niyo na wag personalin si Risa Hontiveros, pero it feels personal when they corrupted the PhilHealth funds. Kaya yung iba, pikon na sa kanya. Oh, don't worry. Pagka on other matters, that's your call. Dito nga, we never even discussed, well, not too much, yung PhilHealth. But here's what I know. The reason na it ticks her off about when people bring up the PhilHealth thing is that she says that an inquiry has been made into it and walang kaso na nakafile sa kanya about that. Kung meron man, it has been dismissed. So para sa kanya, non-issue yan, and when people bring it up, of course, she gets upset. But that is the problem. When something gets resolved too quickly, people don't remember that part. So, ako, I understand that, but we don't really discuss it because yun nga, wala akong nahanap sa aking pagre-research dyan. Wala akong nakikita that an inquiry or anything has been made, nor has she been sued for it. So, although tinalakay namin a long time ago dyan sa Carambola, hindi ko po nakikita na, kumbaga, how we can bring that up because wala nga akong nakikitang na kinaso sa kanya on that. So, ngayon na nga, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Kaugnay dito sa itong si Atty. Ferdy Topacio, madalahira din ito, no?
Di ba? Sige, kasuhan mo ko. Hindi ayaw siya kasuhan. Meron ako personal knowledge. Hindi hearsay to, di ba? Abogado pa. At ang pinakamatindi dito, mayaman. Pero magaling yan si Attorney Ferdy. Magaling yan. Kasi pagka ikaw may kredibilidad, pinaniniwalaan, di ba? Isa yun sa mga naging criteria, kaya siya ang ginawang tagapagsalita ng PDP dyan sa impeachment ni VP. Ano siya? Mahusay. Mahusay yun. Tayo believe dyan sa mama na yan. Idolo, ika nga idolo. Pero dapat kasuhan. Idolo yan, pero dapat makasuhan niya.